Mga kaibigan, welcome back. Nagbalik po agad ako kasi may mainit na update ako sa inyo. Kai Sotto can easily dunk na and body is bigger than Junmar. At SEA Games ng Gilas, magulang yung host na Thailand, ban ang naturalize. At baka maban pa yung 5, bali 7. Pero may 4 na palang papalit mga kaibigan, kasama po si Robert Bolick. So ito na mga kaibigan, simulan po natin kay Kai Sotto. Gaya na sabi ko sa inyo 2 months ago ay nakakadunk na si Kai, hindi lang talaga pinopost. So ito, buti may lumabas. Maraming salamat po kay Sir Lester Uy. Ito po na rin po natin. Bigyan natin ng komentaryo yung ginagawa ni Kai dito sa practice. So makikita natin na he can dunk easily yan. Nakikita naman natin. Pero medyo alalay pa rin siya sa paa niya, sa tuhod niya mga kaibigan. Siyempre, given na yan kasi na-injured siya. So medyo nangangapa pa siya at iniingatan niya yan. Pero at least nakikita natin na hindi na talaga magtatagal, makakabalik na po si Kai, which is sinabi po niya January. So talagang nakakatawa yan mga kaibigan. Magbabalik na po ang ating pambato na si Kai Sotto. At eto, pinost po pala ni Coach Yan Chambers. Maraming salamat Coach Yan. Eto yan, nakikita naman natin ang dating lanky at skinny big man natin, si Kai Sotto. Ngayon, parang mas malaki pa kay Pardo. Nagkalaman na rin talaga pati yung dibdib niya mga kaibigan. So ito na, pag-usapan na po natin ang major topic natin, ang SEA Games 2025. 2 weeks na lang po ito mga kaibigan, bakbaka na. At yung host na Thailand, talagang masasabi kong magulang, talagang ilang buwan na sila nag-e-ensayo at ngayon atay nasa Kuwait. Pero nakita ko yan, yung pinost nila na practice nila, meron silang 4 na mga mixed bloods mga kaibigan, pero may mga passport nila before 16. So ito mga kaibigan, I'm sure naman nakita nyo sa mga social media, sa mga post, yun nga na ban ang naturalized players para dito nga sa SEA Games 2025 ayon dito sa Thailand. So, yan mga kaibigan, hindi na ako nagulat kasi 'di ba sa matatagal na rito, nitong nakarang mga linggo, may pinost ako na technical handbook ng SEA Games, which is sa pagkakaunawa ko, nasabi ko na parang kailangan ay nakakuha ng ng passport before mag-16 at may valid mga kaibigan, valid passport. So, parang local lang yung laban. So ito na po mga kaibigan, yung kakalabas lang na balita mula sa Tiebreaker Times. Maraming salamat po. Ito yung update nila about dito. Si Coach Norman naghihintay pa ng clarification kung ano nga ba talaga ang rules kasi pabago-bago at hindi maintindihan talaga. So ito mga kaibigan makikita natin kung same rule daw talaga. Yan, nababasa natin na yung ban and naturalize. Same situation yan dun sa 5 pa nating players hindi nakakuha ng Philippine passport before mag-16. Si Remy Martin, Jason Brickman, Rosser, Ladi, Mike Phillips. So yan, makikita natin. 7 lahat-lahat kasama sila Brownlee. So 5 lang yung matitira din sa binuo ni Coach Norman mga kaibigan. So no worries according dito sa source ng Tiebreaker Times. Si Robert Bolick, Abu Trotter, Jeo Chu at Jamie Malonzo ang 4 na top to join the squad mga kaibigan. So masasabi ko rito mga kaibigan, pag nangyayari yan, ban nga naturalize, hindi lang si Brownlee at Kwame yan, bali 7 yan mga kaibigan sa lineup natin, 5 matitira. Talagang masasabi ko, kahit idagdag tong 4 na ito, medyo maliliit tayo. Kaya talagang masasabi kong well done sa pang-uutak Thailand. Sa bagay, gustong-gusto nilang manalo, gusto nilang talunin ng Gilas para makaginto sila, kaya ginagawa nila ang lahat. 2 months na sila nag-e-ensayo mahigit, ngayon nasa Kuwait, meron pa silang tune-up games, ensayo. Tayo, hindi pa man lang nakakapag-practice dahil hindi pa nga natin alam ang rules. Mag-comment na kayo dyan sa baba mga kaibigan at ma-appreciate nyo rin yung ating advance na balita kasi binalita ko nga ito 2 weeks ago, yung technical handbook. Mag-comment po kayo dyan sa baba mga kaibigan at i-like and subscribe nyo rin po ako. Shoutout ko po pala si Randy Valencia ng Pandi Bulacan, Boy Official, Marvin Santiago, Ashu at Kuya Dags. Mga kaibigan, maraming salamat po.